Ayun, magandang umaga pong muli sa atin pong lahat, maging na rin po sa mga kasama po namin through social media. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At masaya po kami dahil nakasama po namin kayong muli na makapagpuri at makapag-aral po ng salita ng Diyos sa umaga po na ito. At sa umaga po na ito, simulan po natin na magpuri sa ating Panginoong Diyos na may kasiyahan sa ating mga puso at punong-puno ng pasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya samahan niyo po kami, awitin po natin ang banal mong tahanan at wala kang katulad.
habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga o Diyos na kayo po ang Diyos na dakila at wala pong katulad, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, dahil kayo po ang Diyos na di po nagbabago. Maging noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat po sa inyo pong dakila at wagas na pag-ibig na amin pong nararanasan sa araw-araw, Lord. Sa inyo pong katapatan sa amin, Lord, sa amin pong mga buhay. Kaya't pinupuri ka po namin at amin pong itinataas ang inyong dakilang pangalan sa umaga po na ito. Maging sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa amin, Lord, ng kaunawaan, Panginoon, para mas lumalim pa po, Lord, yung amin pong pag-unawa sa inyo pong mga salita. Lord, gabayan niyo po kami sa umaga po na ito at kayo lamang po ang siyang manguna sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. At ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Blessed morning to every one of you who are joining us in our live stream morning devotion. And we are so thankful to the Lord for having you again together with us in prayer and study of God's Word. Sister Dali. Okay, happy Thanksgiving Day dyan sa US. It's your Thanksgiving Day. My question is, what are you grateful for this day? Ano po yung mga pinagpapasalamatan po natin sa Panginoon sa araw na ito? No? I know, sabi sa Biblia, sa 1 Chronicles 16:34 na, and in everything give thanks to the Lord. Or Psalm 97, the steadfastness of the Lord never ceases. And talagang ang kabutihan ng Panginoong Diyos ay hindi po nagmamaliw. Na? Kung tatanungin kita, sweetheart, what are the things that you are grateful for today? I'm grateful to God today in having you beside me. Okay, and likewise, Ay, gaya-gaya. Iba naman. Iba naman. I always thank the Lord for having with me my family. No, bilang nanay, pag nakikita mo yung mga anak mo na malusog, nakakakain, may naihahain, at sila po ay bago matulog ay nandyan sila, at pagkagising ay nakita mo na naman sila. Pero of course, kasama ang asawa doon, ano? Masaya na po kami. Ako yung po ba? unang nakikita mo pag mulat ng mata mo or pag you gain your consciousness. Pag binata kaya, ano Pag iba ang nasa isip? hindi, iba ang nakita mo una. Again, happy Something Thanksgiving Day then sa Amerika. I know that our God is so good, so faithful, and He will always fulfill His promises to all of us. So, Are we asking our yung mga kasama po natin na kindly message us kahit na few things that you are grateful, thankful to the Lord this morning? Are we asking them? can be. Siguro pwede, no? So that we can just encourage one another, edify one another na kahit po nag-iisa kayo po dyan when you interact with us and some of our mga kasama po nating naka-live stream that will encourage each one of us to know more each other and to pray for each other. So let's do that. Yung mga kasama na po natin na who are in tune now, no? Or kasama na po natin ngayon and you are hearing this conversation namin ng wife ko. What are you grateful for today? Yes, maybe you can
respond to that and just edify one another. Okay? Pero tanong ko kanina, pag binata, ano ba yung mga pagkagising ng umaga, Pastor Edison? Ano yung pinapasalamatan, Brother Ken? Wala namang Ay, Ay, dapat buhay. oo. Na, Okay? ma- Family. So kahit pala ang mga binata pagkagising, naaalala pala kayo, Sister Olive, Roxanne. Yan. So, Alfred. Brother Alfred, no? Pag And, I don't know, sino pa yung mga kapamilya nito? Joke. plus. Sabi ni Pastor Edison, he's grateful for another life early in the morning. Brother Jonathan, Siguro, ipakita natin kagad itong mga kasama pa are you natin. grateful for today? Quickly lang para we have more time in studying God's Word. Yan. Si bagong gupit kahapon. Sa akin po, grateful po ako sa araw-araw kasi nga po, meron po tayong devotion na, na napag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Pag mulat mo, maisip mo, ay, devotion na. Makakapag-aral mo naman ng salita ng Devotion Panginoon. na naman. Hindi naman. So, yun po yung akin. Si John. I'm very thankful to God because sa ginagawa niya sa aking pamilya, sa aking mga kapatid na nanampalataya na. Kaya patuloy akong naglilingkod at pinag-pray na lahat ang mga relatives namin ay manampalataya sa Panginoon upang hindi lang dito sa lupa magkakasama o pati rin sa plano ng Panginoon sa kalangitan ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya patuloy tayong maglingkod sa manampalataya sa Panginoon. Ang Panginoon ay tunay at hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Good morning to everyone. Ayun po, sa akin naman po, other than, of course, life and sa life ng loved ones ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon ang safety nung natutulog. Kasi nga, di ba, paggabi, yan po yung, or rather, pag natutulog tayo, yan po yung pinaka-vulnerable na time or kung saan hindi tayo conscious, ganyan, and all. So, hindi kasi natin masyadong naiintindihan yung danger. Kasi po, just to share, very briefly lang, yung sa Amerika kasi or sa ibang place na very populated, meron yung mga burglars, yung mga psychopath na nag-aaligid-agid sa mga bahay nila tapos papasukin na lang bigla. Very real sa ibang bansa po yun and that's very very scary. But this dito sa Pilipinas hindi masyado. Mga lasing lang pero hindi naman sila pupasok sa mga bahay. Pero very vulnerable po kasi yung mga bahay ganyan pag natutulog and all. That's why safety ganyan and of course the ability to still move pag kagising. So yun po. Thank you po. And good morning po ulit sa ating lahat. Yun po, pinagpapasalamat ko din po ang family ko na kahit wala po sila na hindi po sila malapit sa akin ay alam kong God is protecting them still and blessing them still. Yun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sa akin po, nagpapasalamat din po ako sa life po. Nagpapasalamat ako sa good health na binibigay ng Panginoon. Sa kanyang pag-protection po sa amin sa magdamag. Amen. So, Amen, blessed to amen. hear from you, mga anak, na pagkagising pala ay naalala nyo rin yung mga magulang nyo, mga mahal nyo sa buhay, na kahit malayo sila ay nasa isipan nyo sila. No? And blessed din ako dun sa sinabi ng anak ko na habang natutulog kami ay mapayapa pong
nakakatulog, no? Kasi kahit lumalamig na po dito sa Baguio City, masarap pa rin matulog. Wala po kaming aircon, that's a blessing from God, no? Saka pag alam mong ang mga anak mo rin ay nagpipray, Centralized kasi. centralize ang aircon, no? Coming from City Hall. Okay. Yung mga kapapasok lamang po ang katanungan po natin ay what are you grateful for? Knowing that in the US, it's your Thanksgiving Day. I know meron po tayong mga different areas na pinagpapasalamatan po natin. At natutuwa naman po kami na kahit po dito sa Pilipinas ay nakikisama po kami dahil ang mga kapamilya po namin ay nasa iba't ibang dako po ng United States. So, happy Thanksgiving Day. May the Lord bless you always in the US, mga kapatid po. So, andito po mga kasagutan po ng iba para ma-bless po tayo. Oo. Kay Sister mamiss ko yung Ang iba. dami po, ang daming nagbigay ng message, no? So, we'll quickly Read read them, yes. Okay, Pastor Imelda Aquino, sabi niya, Aquino Cadiz, I'm grateful today for the new hope and strength from the Lord. Amen, Kay amen, amen. Sister Malu Castañeda, I'm thankful of the life itself, His faithfulness in the ministry. Amen. Sister Josefina Salazar, salamat sa Panginoon sa pag-iingat at palaging paggising niya sa maaga para sumasama sa ating morning devotion. Amen. Amen. Marian Halog, I'm grateful to God for keeping my family safe always. Now, knowing Sister Mary Ann na lumalabas araw-araw, nagtatrabaho sa hospital, As a social worker. as a social worker sa isang hospital, but knowing that behind yung absence niya ay ando ng Panginoong Diyos. Amen? Kay Brother J. Merced, gabi pa lang sa amin dito, kaya nagpapasalamat po ako kay Lord sa pag-iingat at pagtulong niya sa akin at sa aking pamilya sa buong araw. Praise God. Amen. Na pupunta ka nga sa trabaho, alam mong maiwanan mo yung pamilya mo, isang pagpapala pagdating mo ay dyan yung pamilya mo. Praise God. Amen. Sister Carmen and Brother Francis, good morning po sa inyong lahat. Grateful for all His goodness all the time. Sister Lilibet Guzman, I'm grateful to God. He woke me up on time, 5 a.m. Grateful I belong to Him. Praise God. Wow, talaga ha? On time, sharp. Sister Sylvia Daria, I'm thankful to God for our strength. Physical strength siguro, no? Sister Joy Carte, grateful and thankful for His mercies that are new every morning. Praise God. Sister Amy Gipe, tumamaw, we miss you, Sister Amy Gipe. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aming magandang kalusugan at sa lagi kaming iniingatan ni Lord. Praise God. Sister Shirley Tiningal, I'm so grateful that in spite of all the trials we have a good God that protects us from all these trials. The pandemic, the typhoons, and the most of all, alive and kicking, praising the Lord. Praise God. We are also alive and kicking every morning. Kay Sister Josefina Salazar, paggising sa umaga. Yan, from Alfonso Cavite. Blessed morning to all of you, brethren in Christ. Thank you, Pastor Dan, for another day of the Word of God. So, blessing joining you. Shalom in Christ. So, yung pag-join niya sa araw-araw ay isang pagpapala na. Thank you, Sister Zeni. Daily Landrino, thanks God that every morning at tunay na napakabuti ni Lord sa ating buhay. Di niya kami pinababayaan sa lahat ng aming mga kailangan at kanyang ito'y tinutugon. Thank you, Lord. Kay Sister Beloy, ang alarm clock ko po dito 12 noon. Ay devotion time na. Wow. 12 noon. 12 na nila. I'm so grateful for God's protection for my family always. Okay, Pastor Vic and Marilyn Marsan, we thank the Lord for the new life, new hope, and new strength every day. Yes. Amen. Sister Mess and Brother Hill, so thankful for my family and my family in Christ. Tayo yun. So blessed that God has sustained us day by day. Happy Thanksgiving. Glory to God. Sister Betty Madronio and Brother Pablo, good morning po sa lahat. I'm grateful today for another new day, new life, new hope, and new strength for me and my family. Though we are far from each other, I know
that God is within me, happy Thanksgiving. Or God is with them at the same time. Okay, so yan. Kay Ike, grateful po ako dahil patuloy na nagbibigay si Lord ng bagong hininga at lakas physically and spiritually sa bawat buhay po namin araw-araw. Thank you, Pastor Ike. Kay Sister Jenny Macareeg, grateful to my God for His daily protection and provisions for all of us and to my family. Sister Clarita Almazan, good morning, brothers and sisters and everyone watching this morning's devotion. Brother Willie Eugenio ng Laguna, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa panibagong buhay at na binigay niya sa amin sa araw-araw. Sister Kat Kukia, I'm grateful forever to the Lord for the daily strength and protection. Yan po ang mga pasasalamat po ng mga kapatiran po natin. So, just in case po na hindi po namin nabasa, we will try to read it later. So again, yung nabasa ko pong isang quotation, sabi niya, an attitude of gratitude is good for our soul. Yan. Yes. Hindi lamang po good for our soul, it blesses others also. When we are grateful, it doesn't only glorify God, it blesses others too. Na? Amen. Subukan mong hindi magbigay ng pasasalamat kung ikaw ay nabibigyan din. No? Parang, but ayun, it's a contagious attitude. No? So when we are showing, demonstrating gratefulness, sa mukha po natin ay nahahawa rin yung iba. Yan. Akala ko may magpapasalamat na salamat at binigyan ako ng girlfriend at boyfriend. Diba? Brother, yan. Good morning, Sister May Ann Delfinado and the Delfinado family. Good morning also, Kay Gansenya, Pastor Jai, good morning. Mr. Ike, can I greet all our pastors and thank you, Lord, for all these pastors. Yes. Go ahead. Well, of course, thank you to my husband. Actually, hindi ko alam na Thanksgiving date sa Amerika kanina. Pero nung nagising kasi ako later, nauna siyang nagising sa akin at nakikita ko siyang nagpe-pray. Pagkatapos niya, saka naman ako parang nagising ng husto. So, nung nakita ko siya, sabi ko, Lord, salamat at nakakatabi ko pa itong asawa ko sa araw-araw. Imagine na sabi ko, I don't know how, Lord, not to have a husband at this time. Kaya sabi ko, Lord, thank you. At binigyan mo po ako ng asawang nagmamahal sa'yo, na pati kami pong kanyang pamilya ay patuloy na minamahal din ng Panginoong Diyos. Diba? Okay. So, thank you, Pastor Dan, Pastor Joseph, Pastor Johan Rulian, Pastor Haji Bayangan, Pastor Ike Mengolio, Pastor Loreto Aquino, Pastor Bons or Jan Maron Canilang, Pastor Kenneth Gumo, Pastor Ramil Wyatt, Pastor Christopher Daria, and Pastor Sherwin Pasio, Pastor June, malipatak ni Pastor June Marquez, Pastor Edison Si Pastor Tavares. Jaira, Nabanggit ko na si Pastor Jaira. And, wala na? Pastor Joey and Roxanne, thank you. Ayan. And ang mga magpapastor to be, Pastor Roy Madronio, Pastor Jonathan, and Pastor Godwin. Ayan. Yan po. Maraming salamat po sa umagang ito. We are grateful. Sa lahat po, to all pastors who are with us this morning, a blessed morning and happy Thanksgiving to all of us. And then, nakapasok lang po just joining Pastor Daniel Hotangalong. Good morning po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Okay, let's read our passage po dito sa Book of Hebrews na hindi pa rin po tayo nakatapos sa unang lesson po natin for our first lesson na ang title po ay Jesus Christ, God's Messenger and Message. Starting from verse 1, we'll be reading up to verse 3. Maiksi lang naman po ito. So we'll read all these 3 verses po.
In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Once again, dear God, we are asking from you knowledge and the ability to understand your word as we will study together this morning. Dear Holy Spirit, I ask, Lord, that you will help each one of us not only to comprehend, but also to apply, do the truths that you are giving to each one of us. And thank you, Lord, for all my brothers and sisters in Christ who are joining us right now this morning. This we ask in Jesus' name. Amen. Now, we were able already to cover po yung main point number 1 po natin, and that's God's messenger and message in the past or on past days, no? In past years, past times. Now, yan po ay God has spoken to our forefathers through the prophets. At pangalawa po, God has spoken in the past in various ways and in various times, or in many times and in various ways or manners. Now, starting in verse 2, sinabi rito ng author, but in these last days, God has spoken to us through His Son, Jesus Christ. So yun po yung main point number 2 po natin, God's messenger and message in the last days or at present time. And we have considered that Jesus as the messenger of God, na inumpisaan po natin, tignan po yan doon sa verse 2. And now, let's continue in verse 3, why Jesus Christ as the messenger of God is the final messenger of God. Na wala na pong susunod na pupunta po rito at magsasabing siya po ay isinugo ng Diyos to give message, a new message from God. Because Jesus Christ is not only the final messenger of God, we will be considering also that He is the very message of God. Who He is and what He was able to accomplish when He came here on earth. As a matter of fact, I have one message about Christmas na nakabase po rito sa passage na ito. Hebrews 1 from verse 1 to 3 na ang nilagay ko pong title ng message na yan ay mismong the word Christmas. At ang ibig pong sabihin po doon ay nilagyan ko po ng meaning doon sa huli ng MAS. Christmas or Christmas na nilagay ko po ay Christ's mission as Son. Ano ang mission ng Panginoong Jesucristo bilang anak nung siya po ay pumarito sa mundo, at yan po ay patungkol po sa pinagdiriwang po nating Christmas. At ano po yung mission ng Panginoong Jesus bilang anak upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. At kasama sa kalooban ng Diyos Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, ay tuparin po niya, gawin po niya, tapusin po niya ang kaligtasan ng mga tao na yan po ay plano na ng Diyos sa simula't simula pa. Yan po, kaya ngunit hindi po yan ang ating pagtutuunan na title
Ngunit related po dito sa main point number 2 po natin, bakit ang Panginoong Jesucristo, siya na po ang final messenger and at the same time, the final message of God. Nakikita po natin, ituloy po natin, beside yung nakita po na natin na qualification ng Panginoong Jesucristo, na siya ang huling mensahero ng Panginoon Diyos Ama, dahil siya po ay anak. He is the Son of God, the only begotten Son of God. Pangalawa po, sabi rito sa verse 2, i-review ko lang po, whom He appointed heir of all things. So Jesus Christ, yan po ay heir of all things. And also, that through Christ, through the Son, God, the Father, made the universe. And we believe and we are teaching that Jesus Christ, together with the Holy Spirit, the Triune God, is the Creator God. Now, sa verse 3 po, idagdag po natin itong mga qualification pa kung sino ang Panginoong Jesucristo, na siya ang huling sugo mensahero ng ating Panginoong Diyos. Dahil, sinabi sa verse 3, first part po, the Son is the radiance of God's glory. Now, sa atin pong mga tao ngayon na hindi po nakaranas ng physical manifestation ng, ano bang Tagalog ng glory? Kaluwalhatian, kapurihan, siguro, no? Na ganyan, the glory of God, ay hindi po natin, hindi ganun katindi ang dating sa atin itong sinabi rito na ng author na sabi niya, the Son is the radiance of God's glory. But let me point out again, ang primary audience po, o yung sinulatan ng writer ng Book of Hebrews, ay alam po natin the Hebrew people, the Hebrew Christians, and the Hebrew people na kasama ng mga Kristiyano, Hebrew Christians. Dahil hindi naman po lahat ng sinulatan po rito ay mga Hebrew Christians. There were Hebrew people also who had joined the group of the Hebrew Christians who were still at that point, nung simulat po ang book, the writer of the book of Hebrews, they were together with the Hebrew Christians, but they were not yet Christians. Kaya nga, as we go on in the study of this book, may maririnig po tayo diyan na pay attention to the salvation that you have heard. Yan, sa chapter 2, magsisimula po yan na magsasabi na yung author na pag-ingatan ninyo, bigyan nyo ng matinding panahon ang mabuting balita, ang kaligtasan na inyong narinig. At baka you drift away. Baka lumayo kayo sa katotohanan inyong narinig na. So itong mga Hebrew people na ito ay nakakarinig na po ng katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ngunit karamihan po sa kanila or mayroon sa kanila ay hindi pa po sila lubusang nanampalataya at naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi bilang mga Hudyo ay naiisip pa rin po nila na bumalik sa Judaism at iniisip nila na totoo ba na itong Kristo na ito ay siya nga ang kanilang tagapagligtas. Kaya nga ang buong Book of Hebrews ay naisulat upang patunayan na si Kristo ay supreme sa lahat ng mga elemento ng buhay ng isang Judaism, no? Or isang Hudyo. Nasusunod po rito ay mapag-aaralan natin. Fast forward lang po ako ng mabilis, no? Papakita po rito ng author na ang Panginoong Jesucristo ay siya po ay mas mataas kaysa sa mga anghel. That Jesus Christ is supreme above all angels. Pangalawa po, ipo-point out dito that Jesus Christ is our supreme Savior. Doon po sa simula na chapter 2 po yan. And then, ipo-point out din dyan na Jesus Christ is supreme over Moses. At si Moses po, ito po ay kinikilala na ama ng mga Hudyo dahil siya po ang ginamit ng Panginoon Diyos na magbigay ng 10 utos.
At hindi lamang po yan, their Bible, the Torah, no, the first 5 books in their Bible. Sasabihin din po dito na Jesus Christ is supreme over all the earthly priests and high priests ng mga Hudyo, ng Judaism. At sasabihin din dito, Jesus Christ is the true heavenly tabernacle of God, not the earthly tabernacle. And he will be pointing out also that Jesus Christ is the true Sabbath rest na plano ng Diyos Ama. And on, lahat po ng elemento, even the sacrifice, lahat po ng mga elemento doon sa tabernacle, yan po lahat ay sasabihin ng author, they are just shadow of the real things. The real substance is in Jesus Christ. Sasabihin po niyan. Kaya ito po yung sa simula pa lamang ay kailangan po nating maintindihan. Hindi po lahat ay mga Hebrew Christians ang sinulatan po rito noong sumulat. Marami po rin sa kanila ang nagsisimula pa lamang po na pagtuunan ng pansin ang mabuting balita patungkol kung sino si Kristo. That's why the writer of the book of Hebrews pointed out here that Jesus is supreme above all the elements in the life and worship of the Jewish people, the nation of Israel. Okay? So yan po. Balik po ako doon sa verse 3. Sa atin po, na hindi po nakaranas ng mga physical manifestations ng glory of God na nagpakita po sa kanila, ay hindi po ganoon katindi ang epekto po sa atin. Kasi kung tayo po, halimbawa, I will use an illustration. Kung ikaw po ay residents ng Baguio City for a long time at nandito ka na nung nagkaroon ng lindol na malakas dito, and that was the year 1990. Wala pa po ako dito sa Baguio noon. I was still in Cabalaon yun, and I was still a student in a Bible school, no? Ngunit yung mga nandito po sa Baguio City na nakaranas ng matinding pinsala dito sa syudad ng Baguio, dyan sa earthquake na yan, ay pag sinabi mo na patungkol kung ano ang nangyari dito sa Baguio City on that day, immediately they can identify, they have a lot of mixed emotions, dahil naranasan po nila mismo yung lindol na yan. Ngunit tayo po, na nandoon sa Kaba, at naranasan din natin ang lindol doon. Pero I don't know what had happened here in Baguio City at yung distraction here na mas matindi po dito. So, hindi po ako maka-identify. Ganito din po yung sinabi rito ng author na sabi niya, the sun is the radiance of God's glory. Sa isang Hebrew people, na mayroon po silang, sabihin na natin, yung mga ninuno nila mismo ay nakaranas. Paano po nila nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Ay iba po ang dating sa kanila. At yung mga anak po nila na ipinasa po nila yung kwento na yan, yung karanasan na yan sa kanilang mga anak, ay naaalala po nila yung mga sinabi ng kanilang mga ama, ng kanilang mga ina, ng kanilang mga ninuno, patungkol po sa kaluwalhatian ng Diyos na mayroon sa bansang Israel. So ano po ba itong sinasabi rito na the sun is the radiance of God's glory? Pag sinabi po nating radiance, yan po ay manifestations. Pag sinabi po nating radiance ay we know it's shining forth. It's showing forth, it is manifesting the glory of God. Paano po ba nagpahayag ng ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa bansang Israel? Naalala po ninyo, nung ang Panginoong Diyos Ama ay sinabi niya kay Moses na umakyat ka dito sa Mount Sinai. And you can read that sa Exodus
Kung gusto po ninyong basahin, Exodus 19, verse 16 to 18. Ngunit ikwento ko na lamang po kung anong nangyari dyan sa Exodus, ano yung sinabi ko? 19? Yes, kung gusto po ninyong tignan, 19 verse 16 to 18. Ang nangyari po dyan ay ang buong bundok ng Mount Sinai at ang bundok na yan ay napakalaki po. Yan po yung pinakamataas na bundok doon po sa bansang Israel. At umakyat po doon si Moses, ngunit ang bundok po ay napuno ng usok at nagkaroon ng matinding lindol at mayroon pong pagkidlat. Sabay-sabay. Can you imagine that? Mayroon pong usok at may apoy, nag-aapoy ang bundok at mayroon pong usok po doon and at the same time nagkakaroon po ng matinding paglindol, matinding pagtidlat at sabay-sabay pong nangyayari yan. At ang mga tao po, ang mga Israelite na nanggaling po sa Ehipto at nakalabas na po at nandun po sila sa Mount Sinai na yan ay anong naranasan po nila? Sobra po ang pagkatakot nila na sinabi na nila, Moses, ikaw na ang makipag-usap sa Diyos dahil mamamatay kami. Sa takot at yung karanasan nilang yan. No? So yan po yung initial na manifestation ng power, the awesome power of God to the people of Israel when God made a covenant to them, with them through Moses. At yan po yung nagkaroon po tayong Mosaic covenant. No? Ngunit yan pong pagpapakita ng Diyos ng kanyang presensya, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapangyarihan ay hindi po nagtapos doon. Unti-unti po habang sila po ay naglalakbay doon sa disyerto, marami pong physical manifestation na ipinakita ng Diyos sa kanila. Noon nandun po sila for 40 years, alam po natin yung story at yun po ay babanggitin uli ng writer of the book of Hebrews, pagdating po natin dyan sa karanasan ng mga Israelita, na ang Diyos to protect His people, paggabi po, ano po ang kasama po nila? Kasama po nila the pillar of fire. Dahil nga sa disyerto, paggabi, sobrang lamig. No? Mamamatay po sila kung wala pong protection. At ang Diyos, siya po ang siyang init po nila. Fire, pillar of fire. Napakalaking parang posting apoy na napakalaki na nandun po sa taas nila. At yan po ang ilaw po nila paggabi. At yan din po ang ilaw nila na nagbibigay ng init sa kanila pag sila po ay naglalakbay or natutulog. Pag araw naman po at sila po ay naglalakbay sa gitna na napakatinding init ng araw at init na rin ng buhangin, ang nangyayari po ay nagiging yung pillar of fire ay nagiging cloud naman po na parang umbrella. A pillar of cloud, no? Napakalaking, parang napakalaking poste na or napakalaking payong kung gusto po nating imaginein na yung cloud na yan ay nakaspread throughout the whole people of Israel. At ang number po ng mga Israelita na nilid po ni Moses ay hindi po kakaunti. Almost 1 million po sila. At habang nagtatagal po sila doon sa disyerto, ay dumami po yan. Naging more than 1 million. Bakit po? Bakit napakarami po nila? Siyempre napakarami po sila nung nasa Ehipto na nga sila dahil si Parao nga at yung mga Ehipto po doon, no? The Egyptian people, they were troubled because there were so many Israelites people in the land of Egypt. Kaya kahit na ginagawa po nilang alipin, pinapatay na nga yung mga anak nila dahil sobrang dami na nila. Sabi, ano ba itong mga Hebrew people na ito? No? Parang ang bibilis nilang magparami. Again. So, anong nangyari po? Ayun, yun. So, can you imagine, more or less 1 million. Kaya nga si Moses, sabi niya, the meekest person who ever lived here on earth beside the Lord Jesus Christ. Bakit? Can you imagine yan? Ililid mo ang almost 1 million people doon sa disyerto.
Matitigas pa naman po yan kasi mga galing po sila doon sa Ehipto at alipin po sila doon. Ibig sabihin, matitipuno ang mga katawan. Hindi po mga patpatin at mahihinang mga tao po yan. Kahit yung mga kababaihan po nila. Kaya nga yung mga Ehipto, sabi nila, bakit hindi nyo pinapatay yung mga anak? Kasi iba yung mga Hebrew women. Ang bilis po nilang mga anak. Pagdating po namin doon, nakapanganak na po sila. So, yun po yung excuse ng mga kumadrona, mga nurses po nila doon na nagpapaanak na sabi nila. Iba kasi yung mga babae nila, ang bilis nilang mga anak. Sinabihan kaming mga anak, pagdating namin doon, ang anak na, wala na yung bata. Kaya hindi nila makuha raw. No? Of course, excuse po nila because they don't want to kill yung mga anak ng mga Hebrew. But let me continue, no? Napahaba tayo kwento ko, baka hindi ko na naman po matapos to, no? So, ngunit mayroon pa pong sinabi ang Panginoong Diyos kay Moses na dapat po niyang gawin. At yan po yung tabernacle. Noong ginawa po ni Moses, pinagawa ng Diyos kay Moses yung tabernacle, siyempre nagsimula po muna yan ng tent of meeting. Ngunit sinabi po ng Diyos na you make a tabernacle. At dyan na po nagsimula na kasi kailangan po nilang pag naglalakbay po sila doon sa disyerto, may time na nag-i-stay po sila po doon ng matagal, maybe a month or longer sometimes. Minsan naman po ay sandali lamang po, mga a week or what, no, or few days. At kailangan na po nilang maglakbay ulit dahil papunta nga po sila sa Promised Land. So, kailangan po nilang i-disassemble yung tent na yan ay tinatawag po nilang Tabernacle of Moses. Ngunit mababasa po natin, nung natapos po ni Moses ang tabernacle at lahat ng mga kagamitan po doon, ay yung una po na nakumpleto po yan at naitayo po nila, the Shekinah glory of God came down. At mababasa po natin yan sa Exodus 40. Na yun po ay gusto ko pong basahin sa inyo para maunawaan po natin na sa isang Hebrew people, pag narinig po nila yan na the sun is the radiance of God's glory, iba po ang epekto po sa kanila. Sa atin po na hintil at wala po tayong enough na impormasyon na galing po sa mga ninuno po natin patungkol po sa pagpapakita, pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi po ganun katindi ang dating sa atin. Dahil wala po tayong karanasan patungkol po dyan. But now, as believers in Christ Jesus, I hope sa atin pong mananampalataya na ngayon ay nakaranas na po kayo kung papaano po yung matinding presensya ng Panginoon Diyos sa buhay po natin. Maybe not a physical manifestation. But I don't know kung mayroon po sa inyo ang nakaranas ng, you have been visited by the mighty presence of God. At ako po ay may mga kwento patungkol po dyan. May mga personal po akong karanasan. Paano po nagpahayag ang Diyos ng kanyang presensya sa aking buhay. Hindi lang po sa dreams. No? I have a physical experience as well of the mighty presence of God. The mighty glory of God. At siguro kayo po kung gusto po ninyo yung i-share mamaya while you are listening, you can write a portion kung mayroon po kayong naranasan na about you have been visited by the mighty presence of God. At ano po yung impact po niyan sa buhay po ninyo. Ako po, at a very young age of my life as a Christian, I had several experience of the mighty presence of God na yan po ay until now, they are treasures in my heart. And these are the para sa akin, Shekinah glory of God na yan po ay iniingatan po natin sa ating puso at kung tayo po ay pinanghihinaan spiritually, I go back to all those treasured memories, cherished memories with God, and once again, napapalakas po ang ating pananampalataya. Hindi ko po alam kung ano po yung mga karanasan po, personal na karanasan po ninyo, but you might want to share that with others, na? Sa akin po, ituloy ko po yun, no? Na ganito ang nangyari. Basahin po natin sa Exodus 40, starting from
verse 33. Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put on the curtain at the entrance of the courtyard. And so Moses finished the work. Yung last part na po ang binasa ko po paano po inayos, inarrange lahat, yung kailangang ilagay, isa-isa, na kumpleto na po hanggang, and so Moses finished the work. Of course, hindi po si Moses lang nagtrabaho rito, no? Ibig sabihin, in-instructan niya lahat yung mga Levites, no? Kasi yung mga Levites, sila po yung mga workers with regards to the worship ng mga Hudyo. Kasi yun po talaga ang trabaho nila, no? Wala na po silang trabaho. Yung mga tribe of Levi, ang buong tribu, ang trabaho naman po nila ay patungkol po sa corporate worship, about the worship of Israel, the nation of Israel. And then, verse 34, ito po yung nangyari. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. The glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the temple. Can you imagine that? Or the tabernacle. Can you imagine that? Kahit na si Moses, sa kapal po ng ulap, sa ating tinitingnan natin ang ulap ay parang manipis lamang. No? Dito po sa Baguio, pag nagfafag po, ay hindi ka naman yung hindi ka na makalakad sa kapal. No? Hindi ka lang makakita, pero hindi ka pa rin naadlangan. Pero dito, the cloud was so thick that Moses cannot even walk to enter the tabernacle. No, sa tindi po ng ulap, dahil yun po yung manifestation ng presensya ng Diyos. And yung presensya ng Diyos ay hindi yung cloud, no? Because there's another thing. The glory of the Lord, iba po yung glory of the Lord than the cloud. Although nandun po yung the very thick cloud, and then the manifestation of the glory of God. And what is that manifestation? Bakit nasabi ni Moses, nung sinulat niya rito na ang buong tabernakulo ay punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos? Can you imagine, ano po yan? It should be something that is so shining. Kasi ginamit po dito yung radiance, the brightness of the glory of God. No? Nagniningning po ng matindi ang presensya ng Diyos. And that's the reason why Moses cannot go inside the tabernacle at that time. A very thick cloud, but in the midst of the thick cloud, there's a bright light that is so shining, so bright, na hindi po kayang tignan ni Moses at ng mga tao po doon, that they cannot open their eyes and go inside. Dahil po, hindi kaya ng kanilang naked physical eyes the shining Shekinah glory of God. Nakita po natin kung gaano katindi po yan. Siguro magkakaroon po kayo ng kaunting idea pag yung napakadilim tapos biglang umandar yung isang sasakyan. Tapos tamang-tamang nasa harapan ka nung sasakyan na yun at yung dalawa o lahat nung ilaw niya sa harapan ay biglang nag-bright lahat. What will happen to you? At that moment, you will be temporarily blinded. No? Talagang hindi na kaya ng mata mo. At kung hindi mo isasara ang mata mo, but I think sa atin, automatic po yan na we close our eyes. Our eyes immediately, automatically, instinctively close your eyes. No? Hindi mo na kailangan, sara mo mata mo. Immediately, your eyes will just close. No? Dahil hindi niya kaya yung the brightness of that light. Physical light lang po yan. Compare po doon sa Shekinah glory of God. Hindi ko po alam kung gaano kalaking voltahe po ng ilaw po yan. Kung susukatin lamang po yung voltahe ng ilaw na yan, I don't know. No, kung mayroong instrumento na kayang sukating the voltage of the shining Shekinah glory of God. Hindi po kaya, no? So yan po. Kaya nung sinulat po dito nung writer sa Book of Hebrews, the sun is the radiance of God's glory. Iba po ang dating sa kanila. Sabi niya na, oh. And the manifestation of the glory of God in the life of Jesus Christ. Paano po kaya nangyari yan? Of course, there were times that Jesus Christ had that
experience ni Peter, ni John, and ni James on the Mount of Transfiguration, na si Pedro ay nagsabi niya, Lord, dito na tayo. Huwag na tayong umalis. Kasi nakita niya, napaka-tindi nung karanasan po niya. Kasi sabi niya, magpapatayo ako ng tent para sa iyo. Isa kay Elijah at isa kay, I think Moses, right? Isa kay Moses. Kasi nandun na naman si Moses. This kind of glory of God. Ay, sabi niya, alam mo ninyo si Pedro minsan, no? Hindi po kagad-agad nag-iisip yan eh. Mas mabilis yung bunganga ni Pedro kaysa utak po niya, no? Marami po sa atin kung minsan, no? We speak first before we think. Eh, ganyan po si Pedro, no? Pag meron siyang gusto at na-experience na matindi. Lord, dito na tayo. Wag na natin balikan yung mga ibang kasama natin dito. Ayan nyo na sila. Tayo na lang, dito tayo. Can you imagine si Pedro? Because of the glory of God. No? Gusto niya makita. But hindi lamang po yan yung glory of God na sinasabi natin na nag-manifest sa kung sino ang Panginoong Jesucristo. Mismo yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Diyan po niya ipinahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. In His behavior, in His attitude, in His love towards sinners, in His holiness, in His perfection. Alam po ninyo, ako po ay namamangha sa kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Na sa kabila ng kanyang kabanalan, sa kanyang, His righteousness, na hindi po siya gumagawa ng kasalanan ng mali, ngunit ang mga makasalanan ay dumadagsa sa kanya. Di ba sa ating mga tao, kuminsan, pag tayo po ay nagkakaroon ng kagustuhang mamuhay na may kabanalan, ang nagiging labas po natin sa mga tao ay, I am holier than you. No? I am more pure than you. At ang nangyayari po niyan, instead of us attracting sinners, because ang pinuportray po natin ay napaka puting-puti na po tayo at ang damit po natin ay puting-puti, hindi makabasag pinggan. Kung maglakad ka ay parang lakad na ng Santo Papa or what, no? Napakabanal, di ba? Yung mga ganyan, no? Natin, pag lumakad, pag nagsalita, no? Napakabanal, ganyan. So, ang pinoportray ay, I am holier than you. Kaya ang mga tao, naku, huwag mong lalapitan yan, madudumihan siya. Ayan. So, hindi po natin na-attract yung mga sinners because we are portraying na napakalinis po natin, napakabanal po natin, etc. etc. Kung magsalita po ay hindi tayo gumagamit ng mga salitang, salita ng mga ordinaryong mga tao. Kaya, ngunit kakaiba po ang kabanalan ng Panginoon Diyos. Kung babasahin po ninyo the Gospels, the tax collectors, the prostitutes, the criminals, they were the one who would like to be with Jesus. At yung mga nagkukon na ring banal, yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, the teachers, the experts of the law, sila po ay ayaw po nila makisama sa ating Panginoong Jesucristo. Baliktad, di ba? Bakit? There is something with the Lord Jesus Christ that even sinners were attracted to Him. Siguro sabi ninyo, sana na ipanganak ako nung kapanahunan ng Panginoong Jesucristo at nakita ko siya physically. Ngunit sasabihin ko po, huwag po tayong mainggit sa mga taong nakasama ng Panginoong Jesus physically dahil sa kapanahunan po natin, may mas maganda rin pong nararanasan natin na hindi po nila naranasan. And that's the Holy Spirit, the Spirit of Christ who is living in us. Sa kanila, kasama lang nila si Kristo outside. But you and me, Christ is in us.
Ngunit hindi ko po alam kung um, you are meditating on that, no? The mere fact that the glory of God is living in us. Your body is the temple of the Holy Spirit. Imagine about it. Kung, sabi nga nila heaven and earth, nung gumawa po si Solomon, pasensya na po, hindi ako makaalis dito sa glory of God kasi I'm really really immersed and caught by this concept of the glory of God in Christ Jesus. Alam po ninyo, si Solomon, nung siya po ay lumikha, nandun na po sa Promised Land at siya po yung naatasan na magpatayo ng temple, hindi na po tabernacle because until that time ni David, wala po silang templo. Tabernacle pa rin po. Kung ano yung tabernacle na ginagamit po nila doon sa wilderness, kahit na nandun na po sila sa kaharian at napakatindi na po yung kingdom ni David, ang ginagamit pa rin po nila yung tabernacle. Kaya nga mayroon pa rin the tent of David, no? Na concept na po yan. Kaya si David, sabi niya, nung nagpagawa po siya ng napakalaking palasyo po niya bilang hari, sabi niya, Lord, naninirahan ako dito sa napakagandang palasyo. Gusto kong magpagawa ng house for you, God. A temple for you, God. And sabi na Diyos sa kanya, no. There's so much blood in your hands as a warrior. Just prepare all the materials so that your son Solomon will be the one to build a temple for me. At alam po ninyo, nung natapos pong gawin ni Haring Solomon ang templo, anong sabi ni Haring Solomon? Lord, pero napakaganda po yan. That's the pinakamagandang templo ng Israel ay yung templo na ginawa ni Haring Solomon. Ano sabi ni Haring Solomon? Sabi niya, Lord, I know this temple is not worthy of your presence because heaven and earth, sabi niya, heaven is your throne and earth is your footstool. Can you imagine that? Ang langit ang trono ng Diyos at ang tapakan lamang po niya ay ang mundong ito. That's how great our God is. But at the same time, in the New Testament, Apostle Paul can say to Christians who are polluting their physical body, Christians who are using their physical body in doing sexual sins, ano sabi ni Paul? Don't do that. Don't do that. Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo ang nananahan sa inyo? And when we realize the truth that Christ is living in us and the Spirit of God is living in us, the glory of God, the relative presence of the glory of God is living in us, how dare you use that physical body for the enemy and not for the Savior who saved your life, who redeemed that physical body. Kasama po yan sa binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating physical na katawan. Hindi lamang po ang ating kaluluwa at espiritu. Hindi lamang po binayaran ng Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan. Kahit yung katawan na physical po natin, Jesus Christ bought that as well. Although, in the first place, it is Him who created even our physical body. Kaya nga tayo, we are owned by the Lord Jesus Christ twice. He created us by having physical life, and He redeemed us to have spiritual life. 2 beses po tayong pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po tayo makakawala sa ating mga responsibilidad at obligation. Anyway, dito po natin makikita yung glory of God sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yung physical na nagningning po siya, kung hindi yung araw-araw na pamumuhay niya, araw-araw na pakikisalamuhan niya sa mga tao. Doon po na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos.
kung papaano po ang Panginoong Jesucristo ay sumusunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon Diyos. Diyan po nagningning ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ngunit lalo pong nagdingning ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. When He was being beaten by the Roman soldiers, and the Lord Jesus Christ was not fighting back, and He was just pronouncing forgiveness toward His, sabihin na natin, those people whom torturing Him at that time. Nung siya po ay inalisan ng damit na sinasabi ng mga iba ay naked po siya, although I don't agree with that, pero that's a possibility. Ngunit maari po ang naiwan lamang po sa niya kung sa atin pong kapanahunan ay yung brief lamang po. Yan po yung inner garment lang ng ating Panginoon Jesus ang iniwan. Ngunit yung mga iba pong pinapatay ng mga kriminal ay totally to shame them, no? To shame them na hindi lamang po pahirapan kung hindi pahiyain. Inaalis po lahat ang damit talaga. At doon nakapako po sila na hubot-hubad. So, even that imagine, how can the God of heaven allow all those pagsasalaula sa Kanya ng mga tao? Ano po ang ipakita dyan? The mercy of God, the glory of God, the goodness of God for people who are sinful, sinners, and talagang destroying in rebellion against God. Kung isipin mo lang po yan, paano na-tolerate ng Panginoong Jesucristo yan? Na kaya po niyan sabihin, at that moment, I can call legions of angels and destroy all this. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. I can immediately call, kahit nga sasabihin lang niya, mamatay kayo lahat at that moment. Lahat, patay na po sila lahat. No? But why? Because there you are, He manifested the glory of God. The mercy, the love, the forgiveness of God. And at the same time, the wrath of God. When God poured out His wrath upon the Lord Jesus Christ, and there was darkness throughout the land. At yung darkness na yan, wala kang maaninag kahit isa for 3 hours. From noontime to 3 o'clock in the afternoon. Total darkness throughout the land. Why? Because even God don't want to see the suffering of His Son, Jesus Christ. Napakatindi po yung suffering and then the death of the Lord Jesus Christ. Kasi nga, on the 3rd hour, Jesus Christ died. No? Ayan. Balik po tayo dun sa ating pinag-aralan, and I don't know, Sister Dali, kung mayroong nagbibigay ng message na about na experience po nila, the presence of God, the mighty presence in their life, no? Iniisip ko pong i-share sana sa inyo yung mga experience ko, pero I don't want to somehow come across to you na I am somewhat a special one, no? Gusto ko lang pong ipahayag sa inyo ay God can manifest His mighty presence in our life in a very personal way. You ask God for it, and although hindi na po natin kailangang isik ang mga yan or pagtuunan ng pansin na pag wala po tayong naranasan na ganyan ay parang hindi po tayo special. No, don't take it that way. No? But it is so good when you have a manifestation of the glory in your life. Kasi po kahit po si Propeta Isaiah, nung siya po ay tinawag, Isaiah chapter 6, na sa kanyang vision po, nagkaroon po siya ng vision, that he was inside the temple and the temple was filled with the glory of God, na yung robe po ng Diyos, na siya po ay seated on His throne. Ang buong templo po ay punong-puno ng robe, ng laylayan ng robe ng Panginoon Diyos. Si Isaiah, sabi niya, dumapa po siya. Talagang subadsad po siya doon sa floor na sabi niya, I am done. I am dead. Sabi niya, patay ako because nakita ko
God, I have seen the glory of God. Alam po niya, nobody can see God face to face na ganyan and you will stay alive. Kaya si Propeta Isaiah, na isa pong propeta na po at that time, no? Siya mismo, hindi po niya nakayanan ang presensya ng Diyos. Dumapa po siya at sinabi ng Diyos, Isaiah, huwag kang matakot. At doon nga may isang anghel na naglagay po ng tongue of, yung panluluuling, no? Mayroon pong nagbabagang uling na yun ang idinampi ng anghel na yun sa bibig ni Isaiah at sinabi niya na wag mo na you are not a man of unclean lips anymore because you have been forgiven. Kaya nakayanan po niya. Remember also, John the Beloved, on the island of Patmos, nung nagkaroon po siya ng matinding vision bago, na ito po ay naisulat po niya, the book of Revelation. Ano nangyari po niya? Nung nakita niya, the risen, resurrected Jesus Christ. Ito po nung ang Panginoong Jesucristo nandito pa sa lupa, si John the Beloved, siya po ang pinakamalapit. Siya po yung apostol na palagi pong nakasandal sa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit po sa hapagkainan ay nakasandal po si John doon sa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalapit po ni John. Ngunit noong nakita na niya yung glory of the risen Christ doon po sa island of Patmos, siya po ay nakasubsob sa lupa, na ganun din ang pakiramdam. Pinanghinaan po siya ng physical na lakas at ang kinonsider na niya na siya po ay mamamatay na dahil po sa matinding kaluwalhatian ng Diyos na kanya nakita ng ating Panginoong Jesucristo. On and on, we can give all this manifestation of the glory of God. And even Apostle Paul, when Apostle Paul encountered the risen Christ on his way to Damascus, ano po ang nangyari sa kanya? He was literally blinded by the light of the glory of the risen Christ. Na yung mata po niya ay parang nagkaroon ng kaliskis. Kaliskis ng isda na tuyo, na yun po ang bumalot sa kanyang mata. At nung imulat po niya, wala na po siyang makita. And he needed guidance from others na makapunta po siya sa lugar. At nanumbalik lamang po ang kanyang paningin noong ang isang nangangalang, I think Simon, ang nagsabi sa kanya na, you, by God's will, receive back your eyesight. And from that time on, Saul became the Apostle Paul. 180 degrees turn around po sa buhay po niya. Kaya yan po, napakatindi po kung maunawaan po natin why Jesus Christ is the final messenger, because He is the radiance of God's glory. Ngunit hindi lamang po radiance. He is the exact representation of His being. Exactong makikita po natin kung sino ang Diyos. The being of God, Hindi po natin pinag-uusapan dito na larawan lamang, kung hindi being of God. Exact representation of the being of God. God is a spirit and no one can see God. Alam po ninyo, even in heaven, when we go to heaven and be in the kingdom of God, don't think that we can see God on who God is. Ako po, even my understanding, I might be wrong. No? I'm saying here now, this is my own opinion and understanding. Kahit na po tayo ay immortal na, kahit na po tayo ay nandun na sa kingdom of God, we will not be able to see God on who He is. Kung talagang kung sino ang Diyos, even angels in heaven cannot really fathom who God is. Baka akala po natin dahil nandun na po tayo sa langit, ay makikilala na po natin, maunawaan po na natin ng gusto ang Panginoon Diyos. No. Even throughout eternity in the kingdom of God, we will never be able to completely understand the being of God. But here, Jesus Christ is the exact representation of the being of God. Now, lahat po ng messengers na nauna sa Panginoong Jesucristo, they are representatives of God.
as a messenger, representative to convey message, to convey something that comes from God. But Jesus Christ came here on earth not as a representative to speak something na galing sa Diyos, kung hindi siya mismo. Siya mismo. Siya mismo ang mensahe. Kaya nga yun po yung susunod po nating pag-aralan. Ano ba yung mga mensahe na sinabi ng Panginoong Jesus dito? No? Another thing na gusto ko tapusin po rito sa first sentence ng verse 3. Sustaining all things by His powerful word. Sino po itong sinasabi rito na by His powerful word? Yeah, the Son is the one sustaining, representation of His being, sustaining all things by His powerful word. This who Jesus Christ is. Alam po ninyo yung sustaining? Sustainer po yan, sos is below, and tiner is to hold. All things. God created all things. Jesus Christ created all things. Di ba? Or God created all things through and with the Lord Jesus Christ. By the Lord Jesus Christ. Hindi po Jesus Christ is part of the created things. No? Pero hindi lang po nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ni Kristo o nilikha ni Kristo ang lahat ng bagay ay sinusustain ng Panginoong Jesucristo. Anong ibig po sabihin yan? Yung sustainer, imagine po ninyo, ang buong nilikha ay parang paso na malaki. Paso na malaki na iyan po ay nasa kamay mo. At oras na alisin mo ang kamay mo na iyon ang humahawak sa ilalim ng paso na yan, na malaki na yan ay nire-represent niya ang buong nilikha, ang buong sanlibutan, all things. At bababagsak po yan sa floor. Ano po ang mangyayari sa paso na yun? Broken in pieces. Be destroyed. Iyan po ay napakahinang ilustrasyon lamang na ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Sustained by the powerful words of the Lord Jesus Christ. Ang buhay po natin ay nasa sa kamay ng Diyos. Any moment that God will take our life, it will be taken away from us. Lahat po na nakikita po natin, na akala ng mga scientists, yung mga natural laws na yan ang nagsusustain, the law of gravity ang nagsusustain dito sa space po natin. All those things are just manifestation of the sustaining power of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, isa pang kamangha-mangha, di ba? Nung tinignan po nila yung DNA ng mga tao, yung pinakamaliit na elemento ng DNA ng tao, noong tinignan po nila, pinalaki po nila, magnified, kung ano ang itsura po niyan. Ano po ang itsura? Cross. That's the fingerprint of God in all human beings. Na yung pinakamaliit na elemento ng buhay ng isang tao ay the sign of the cross. The presence of the Lord Jesus Christ. Siguro pag ma-invento rin po yung sa atoms, yung ano ba yung mga laman ng atom, the smallest element ng isang matter. Mayroong proton, neutron, no? Kung matitignan yung ma-examine po siguro niyan later on, baka makita rin po nila doon. There's the fingerprint of God. Even in the smallest things in this world. Nandyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil nga, nakikita po natin, no? Bakit may mga atomic bomb? Dahil nga yung mga atoms na yan, napakaliit. Ngunit, kung madidiscover mo paano yung the breaking of atoms, it can cause atomic bomb. Napakalit na mga yan. Ano? The neutron bombs, mga ganyan. Can you imagine na napakalit na elemento, pero kung ma-utilize na yung power there, it can destroy the whole country. Where that power come from? It's the sustaining power of God. Ay, sabi ko nga, grabe, no?
Tuloy po natin. I'd like to finish this lesson, ano? Sister Dali, I'll try to do it, no? Ito po yung message. Pagkatapos po dinescribe kung sino po ang Panginoon Jesucristo as the messenger, doon po sa last part ng verse 3, sabi niya, after He provided purification for sins. Yan po yung unang magandang balita. Bibilisan ko po, pero napakaganda po ito. Problema po ng lahat ng tao, at kung tayo po na isang mananampalataya, ay aware po tayo gaano po katindi ang epekto ng kasalanan sa buhay ng mga tao at sa buhay po natin. Kahit ngayon na tayo mananampalataya na, kahit po sa akin, isang pastor, nalalaman po natin, may mga pastor na po, nahuhulog sa kasalanan, nakakagawa ng mga kasalanan na kung iisipin mo, pwede pang gawin ba ng isang pastor yan? Nakakagawa po. Why? Because we know how, gaano po kalalim ang epekto ng kasalanan sa buhay ng lahat ng mga tao. Maraming mga tao nagsasabi, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. May mga Kristiyano pa nga nagsasabi ng ganyan. Bakit nagagawa ko pa itong kasalanan na to na ako ay, alam ko, ako ay anak na ng Diyos. I know I am saved. But why am I struggling dito sa kasalanan na ito? Good news. Jesus Christ has this message. He provided purification for your sins and for my sins. Yan po yung unang magandang balita rito ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, after He had provided, tapos na po. Tapos na po ang problema po natin. Kung sa ngayon, iniintay po natin ang vaccine for COVID-19 at dito po sa Pilipinas, naghihintay pa rin po tayo. No? Pero, vaccine against itong mas matinding virus na nag-infect po ng lahat ng tao at hindi po katulad ng coronavirus na pwede kang makarecover. Itong virus of sin na ito ay napakatinding cancer po ito kasi lahat ng tao ay mayroon po nito at ang cancer na ito nasa buhay na po lahat ng tao at dahan-dahan pong pinapatay ang mga tao po nito na yun po ay hahantong sa physical na kamatayan. At pagdating ng physical na kamatayan, na yung virus na yan ay hindi po nabigyan ng, sabi natin, the vaccine of the purifying blood of the Lord Jesus Christ, they will end up in eternal lake of fire, eternal damnation. Coronavirus cannot do that. Coronavirus cannot even be successful in killing you physically dahil mas marami po nakaka-recover kaysa namamatay. Suspetsa nga pa natin, baka marami sa mga sinasabi na namatay sa coronavirus, ay may dating sakit na po yan. No? Ikinonect na lang po sa coronavirus, mayroon po malaking kita. Maari, no? Baka magkasala naman po ako, no? Maari, ganyan na nangyari kasi yan po ang balita. But I might be wrong. Pero balik na po ako dito sa sinasabi ko po rito na the message of purification for sins ng mga tao. Kung ang mga tao ay maniniwala lamang sa ating Panginoong Jesucristo. And the rest of the book will be discussed by the author. How did the Lord Jesus Christ provided purifications for your sins and my sins? That we can now have this peace with God. Yan. Kaya, hold on to that, no? Yung magandang balita na yan, papaano po nagawa ng Panginoong Jesucristo at ipapaliwanag na naman po yan from the perspective naman ng writer ng Book of Hebrews. Sa Book of Romans, sa pag-aralan na po natin yan, but from the perspective of Apostle Paul. But here, papakita rin po niya using the Old Testament. Yung mga the shedding of blood, lahat yan, ipapakita po niya. Bakit kailangan may mga sacrifice na animals? Yan naman po ang gagamitin ng writer of the Book of Hebrews. Kaya mapakanda. Because this book will help us understand and appreciate the Old Testament. Kung tayo po ay walang ganang magbasa ng Old Testament, I hope as we are going through the Book of Hebrews, you will encourage to read also from Genesis up to Malachi. Huwag lamang po yung paborito po ninyo, Book of Psalms and Book of Proverbs, di ba? Or Song of Songs. Kasi yung mga lovers, di ba? Gusto ko nila. Okay, tuloy ko po rito. Sabi niya, and He sat down at the right hand of the Majesty in heaven.
Now, bago po nagawa ng Panginoong Hesus yan siya po ay nakaupo na ngayon doon sa kanang kamay ng Ama, sa trono ng Ama sa langit. Kailangan po munang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga kailangan niya i-provide yung purification at mabuhay na magmuli, umakyat sa langit. At yun, lahat ng nangyayari na yan. Alam po ninyo, mayroon pong isang author na nagsasabi na iyan po ay hinalin tulad niya sa isang parabola. The parabola of our salvation. Sa mga engineer po, sa mga mathematician, alam po nila ang hugis ng parabola. Ang parabola ay galing po sa taas, pababa na ganyan, and then dito may line po dito sa baba. Natatama po yan, no? Which is sinasabi nila tangent, no? Tangent po diyan. Tapos aakyat uli yung line na yan. From eternity to eternity, dubo po sa taas, no? Hindi po natin alam kung saan hangganan, wala pong hangganan. Ngunit bababa po rito at tatama sa ibaba na mayroong hangganan at babalik ulit the same line, paakyat doon sa taas, and that's infinite na ulit. That's the parabola of our salvation. Jesus Christ from eternity past in all His glory came down here on earth, became one of us, at lumampas po siya doon sa yung glory sana niya, no, bilang isang Diyos ay covered for the meantime and became human, and He died on the cross with so much humiliation. But He had risen, overcome the power of death by His own death. Pinatay ng Diyos o pinatay ni Kristo ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Jesus Christ overcame Satan by His own game. Jesus overcame Satan in His most powerful weapon, and that's the sting of death, sin. Di ba? Alam po natin, anong sting? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. The wages of sin is death. At yan po ang ginagamit ni Satanas, the fear of death. Because once a person die at hindi po napatawad ang kanyang kasalanan, alam po natin, that's where the power of Satan operates. Kahit sa mundong ito, hanggang hindi mo alam na yung kasalanan mo ay napatawad lahat, nandoon po yung pangamba, nandoon po yung pagkabagabag po natin, nandoon po yung wala po tayong kapayapaan. Yan po ang ginagamit ni Satanas upang takutin tayo. Ngunit kung tiyak mo na lahat ang kasalanan mo ay napatawad at nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ overcame Satan by His own game. Akala ni Satanas ay nanalo po siya nung nag-success po siya na napatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya alam. Yun po ang tatalo sa kanya. Dudurog sa ulo ng ahas. And that's why, sinabi rito, He's seated at the right hand of God. That's our Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po na kayo ang mensahe. Kayo po ang mensahero at mensahe ng Diyos na hindi po kami nangangapa sa dilim. Hindi po namin sasabihin, hindi po namin alam kung ano ang kalooban, kung ano ang kaisipan, kung ano ang plano, kung ano ang salita ng Diyos Ama. Dahil kayo po ang salita ng Diyos. Kayo po ang mensahero at mensahe ng Diyos Ama. Salamat po na bawat isa sa aming mananampalataya sa inyo ay binigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan at naisin pa po namin na maragdagan araw-araw sa aming pag-aaral kung sino po kayo, Panginoong Jesucristo, sa aming mga buhay. Lahat po naluwalhati at papuri para sa inyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat, and thank you, Sister Dali. Okay, salamat po, Pastor. Ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay, kung ako lang so loaded, no? I cannot
truly fathom all, no? Pero ang mensahe na napulot ko po sa umagang ito, kung ang Diyos ay ipinakita niya ang dakila niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin at hindi rin niya ipinagkait ang kanyang glory para tayo mismo, na ma-experience natin yan araw-araw, no? So, ang katanungan ko kanina, what are you grateful for? Ang mga kasagutan po natin parang karamihan, all material blessings. But after hearing the message this morning, ano po yung mas malalim na pasasalamat po nating pwedeng ibigay sa Panginoong Diyos? Pagkatapos na ipinakita, ipinadama, pina-experience ng Panginoong Diyos kung sino siya sa atin, do we stop giving thanks to the Lord by just these material blessings that we have daily? Can we not just say, Lord, what a wonderful love that you have portrayed and showed on me? Di po ba? Thank you, Lord, that you have given your message to us. Yes, the very final message, na, that Jesus Christ is His final message. Na binigyan nyo kami ng kaunawaan sa mensahe na yan patungkol sa inyo, sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, kung yung sabi ko nga kanina, parang ang hirap pong ihinto. Kung hindi lamang po kami nalilimitahan sa oras nito, ang hirap pong ihinto kung patungkol po ang pag-usapan natin ay patungkol po sa kadakilaan, sa kung sino ang Diyos sa atin, kahit yung salitang sustainer, ang Panginoong Diyos, He keeps sustaining you and me, not only in the material things, but in all aspects of our lives. Much more of the spiritual blessings that we have in Christ Jesus. That no one can truly give that real satisfaction in our hearts, in our lives, except Jesus, the final message of God to humanity. So what is our response, no? As I promised this morning, kasi nagtanong po kami early this morning na, what are you grateful for? Sabi, nabasa ko na po yung iba kanina, pero itutuloy ko po yung mga kasagutan po ninyo. Si Sister Zenaida Pacho, sabi niya, I'm grateful for His love. Amen. Sister Lilia Vicente, I'm grateful for this morning devotion to start a good day. Amen. Sister Lily Gano, I'm grateful to begin each day with a grateful heart and always be thankful for what we have. Kay Kay, so thankful for the Lord for His provision and daily sufficient grace. Kay Rovelyn Castillo, thank you for your love, Lord Jesus. Again, maybe you can extend your response to the message of the Lord this morning. Beside material things, what are the things that you are grateful to our God, the giver of your life and the giver of my life? Life in His life, and life in the Lord Jesus Christ. Amen? I always say, thank you, Lord, for the life that we have in this earthly life. But much more that I am so grateful, God, that I have life in Jesus Christ. Amen? Amen. So this morning, let's continue to worship the Lord. Amen. Join us in proclaiming our thanksgiving to Him. In America or in the US, it's your Thanksgiving Day. Beside material things, what else can you be thankful for the Lord this morning? Sister Jonah, would you like to lead us another song? And patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos sa umaga po na ito. At bilang response song sa ating pong devotion, awitin po natin ang Stronger Than a Thousand Seas. Unchanged.
Amen. That is God's love. It's constant in all seasons. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagbabago. And thank you also to your response this morning na Sister Evelyn Ilarina. Sabi niya rito, I'm grateful for all the abundant grace and blessings in my life. Amen. Si Pastor Imelda, Amen. Thank you, Lord Jesus, of who you are. Sister Jen Carbonell, Amen po. Thank you, Lord, for everything. Sister Vita Madronio, I'm grateful for the Spirit of Jesus Christ living in us. His grace is more than enough for us. Amen. Si Sister Zenny Tagupa, praising and thanking God by showing His amazing love in the person and Lordship of our Lord Jesus Christ by reconciling us to the Father God. Amen. Carmen Bautista, thank you. OIJCC family, Pastor Dan, Sister Dali, yes, grateful that He gave us the opportunity to know His love for us. Amen. Yan, so salamat po sa mga kapatiran po nating bagong nag-join ng devotion po natin in the person of Sister yung mag-asawa, mga inaanak po namin, Melanie Caliw Valiente, good morning. Kahit po si Sister Jesusa Ruam Lampito. Sa lahat po ng mga nag-join na bago po sa umagang ito, magandang umaga po sa ating lahat. And we have a prayer request here. Galing sa isang apo. And kindly remind them na this is a daily devotion from Monday. Yan, from Monday to Saturday po ito, no? 5 AM dito po sa Pinas. So meron po tayong prayer request dito, si Nanay Salinas, lola ni Brother Jay and Sister Ashley. Ito ay nasa US po yung si Lola. Nadala po sa hospital ngayon. So she's now in the hospital. So let's pray for Nanay, our
money in the church, no? And at the same time, may prayer request po ang buong OIJ Luna sa leadership po ni Pastor Johan at si Pastor Ike and Pastor Loreto. Na-lockdown po sila ngayon ang Purok 2. Kasi ang Luna La Union ay ang bilis po ng pagdami ng COVID-infected individuals. Katabi daw po ng church yung isa sa mga na-infectan. So, na-lockdown po sila ngayong I don't know when it started at kung kailan matatapos, but let's continue to pray for God's protection, lalo na sa mga kapatiran po natin dyan. Okay? So, yun po. Sige. Si Pastor... Manalangin po tayo, no? Ako na po, i-lead po yung panalangin kay Nanay Salinas, and then sa Luna, and then mamaya po si Pastor Edison, mayroon po siyang i-share po sa atin. Panginoon, nanalangin po kami para sa aming nanay, at Lola Salinas, na ngayon po ay nasa US, ngunit dinala po siya sa hospital dahil po sa karamdaman, kung ano man po yung kanyang physical na nararamdaman ngayon, Panginoon. Bigyan mo po siya ng sapat na lakas, kagalingan upang manumbalik ang kanyang physical na lakas at kalusugan. Salamat po. Ganun din po protection para sa aming mga kapatiran, sa mga tao po doon sa Luna, La Union, particularly doon po sa lugar ng aming lokal na iglesia po doon. Kayo po ang magbigay ng protection sa aming mga kapatiran po doon at katalinuhan din po para sa kanila na sila po ay sumunod sa mga kailangan gawin upang sila po ay maproteksyonan laban sa coronavirus na ito. Salamat po na kayo po ang nagbibigay po sa amin ng kapayapaan, kasiguraduhan na lahat ng bagay ay kontrolado po ninyo, and you want the best only for us, your people, Lord God. Salamat po sa kasiguraduhan na kami po ay inyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pakinggan po natin ang sasabihin po ni Pastor Edison. Magandang umaga po ulit sa bawat isa po sa atin. At ngayon naman po, i-share po namin ang riddle. Yan. Yung mga nag-aabang po sa mga riddle po natin, ito na po yung pagkakataon na sumagot po kayo. Of course, wag niyo pong kalimutan na i-like ang ating page at i-share at mag-react po doon sa video po na yon. And then, yung tamang sagot nyo po. Yung kasagutan nyo po dito po sa ating riddle. So, hayaan nyo pong basahin ko po ang ating riddle sa umaga po na ito, sa araw po na ito. Yan. Hindi ako ahas pero mahaba ako. Hindi ako palagi napapansin pero mahalaga ako. Hindi ako halimaw, ngunit dalawa ang ulo. Nakakabigay imahe ang nagagawa ko. Ano ako? Ayan. So, yan po ang ating bugtong sa umaga po na ito. Ayan po. Hayaan niyo pong ulitin ko. Hindi ako ahas, pero mahaba ako. Hindi ako palagi napapansin, pero napakahalaga ako. Hindi ako halimaw, ngunit dalawa ang ulo. Nakakapagbigay imahe ang nagagawa ko. So, yan po ang ating bugtong sa umaga po na ito. And of course, binabati din po namin ng maligayang kaarawan po ang ating kapatid na si Granel. Kenneth Granel Salcedo. Happy birthday sa iyo, bro. At kakantahan ka po namin mamaya. At huwag niyo pong kalimutan ang ating para manalo po kayo ay i-share po natin ang ating video na ito at i-like ang ating page and then react po doon sa video po na yon, and then yung tamang sagot ninyo po. So, yung mauna po na sumagot ay siya po ang mananalo. Yes! Okay, so kantahan po natin ng happy birthday ang ating kapatid na si Granel Kenneth Salcedo. Amen. Happy birthday to you, and to Jesus we do. God bless you and you. Happy birthday to you.
thanksgiving na rin po sa Panginoon dahil ang anak po ni Zenny Tagupa, si Joy, si Joy, nasa Ninoy Airport na po siya dito sa Manila. No, papunta na po siya rito sa Baguio siguro. Baka ma-quarantine pa doon, hindi na. I hope no, na hindi na po siya mag-stay ng matagal sa Manila at makarating na po siya rito sa Baguio. Alalahan din po natin sa ating panalangin si Brother Roy at ang kanyang anak na si Zoe ay pababa po sila ngayon. They are on their way going down to Pangasinan. Yan. Kaya hindi po natin nakasama si Brother Roy sa live stream po natin dahil siya po ay nagdadrive pabalik po sa Pangasinan. So, let's put them in prayer for God's protection. Condolence also to the family of Lampitok dyan sa Bangi for the passing away of your loved one, si Brother Ocling. Okay, so yan po. God bless po. God bless sa po. inyo na. Thank you for joining us this morning.